Bakit lagi kang walang pera? Isang tanong na madalas nating naririnig, pero bihira nating masagot ng maayos. Minsan, iniisip natin na ang problema ay dahil sa mababang sahod o sa mataas na presyo ng bilihin. Pero, sa totoo lang, may mga bagay tayong dapat pag-isipan na mas malalim. Una, tingnan natin ang ating mga gawi sa paggastos. Madalas, hindi natin namamalayan na ang maliliit na bagay, tulad ng kape sa kanto o mga paboritong snacks, ay unti-unting sumisira sa ating budget. Isipin mo, kung nag-aaksaya ka ng ₱5 araw-araw sa kape, sa loob ng isang taon, halos ₱1,800 na yon. Kung ipunin mo ang mga maliliit na gastos na ito, makikita mong malaking halaga ang nawawala sa iyo. Pangalawa, ang kakulangan sa kaalaman sa paghawak ng pera. Maraming tao ang hindi natututo kung paano mag-budget o mag-invest. Hindi ito tinuturo sa paaralan, kaya madalas tayong nagiging biktima ng ating sariling kakulangan sa impormasyon. Kung hindi mo alam kung paano i-manage ang iyong finances, malamang na mauubos ang iyong pera sa mga hindi kinakailangang bagay. Pangatlo, ang mindset natin sa pera. Kung lagi mong iniisip na walang-wala ka, malamang na yun ang mangyayari. Ang positibong pananaw sa pera ay mahalaga. Isipin mo na ang pera ay isang tool na makakatulong sa iyo, hindi ito kalaban. Kapag nagkaroon ka ng tamang mindset, mas madali kang makakahanap ng paraan para kumita at mag-ipon. At huwag kalimutan ang mga utang. Madalas, ang mga utang ay nagiging dahilan kung bakit tayo laging kapos. Kung hindi natin ito maayos na pamahalaan, ang interes at mga bayarin ay nagiging pabigat sa ating bulsa. Dapat tayong maging responsable sa pagkuha ng utang at siguraduhing may plano tayo kung paano ito babayaran. Isa pang dahilan ay ang kakulangan ng emergency fund. Kung walang nakalaang pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari, madalas tayong napipilitang mangutang o gumastos ng hindi nakaplano. Ang pagkakaroon ng kahit kaunting ipon ay makakatulong sa atin na makaiwas sa financial stress. Sa huli, ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay napakahalaga. Kailangan nating matutong magtipid at magplano. Hindi ito madaling gawin, pero kung sisimulan mo na ngayon, makikita mong unti-unting magbabago ang iyong sitwasyon. Ang pera ay hindi lang basta-basta dumarating. Ito ay resulta ng tamang desisyon at disiplina. Kaya simulan mo na ang pagbabago sa iyong financial habits. Huwag mong hayaan na ang mga dahilan na ito ang maging hadlang sa iyong tagumpay.